Okay, magandang hapon. Magtanim tayo ng dwarf coconut takunan variety. Ito yung tayo sa kalsada. Tabunan natin mga kabayan. Lagay natin dito. Ayan. Yan lang. Pa-develop at saka sa dahon niya. Ayan. Ganitadong takpan lahat. Sinadya natin ito sa gilidan ng ating bahay kubo para may shading tayo. No? Yan. Yung lupa. Dito lang banda. Ganda ngayon kay medyo umulan. Third batch natin. Ito mga ang daming bunga. Ay, ulangin natin ito para similyahin na magtanim tayo. Okay, magandang hapon. Magtanim tayo ng dwarf coconut takunan variety. Ito yung bagong investment natin. Kasi ito, nakita natin na may dwarf tayo dito. Ito, similyahin natin ito. Binili natin ito sa may Pantuliano, dwarf coconut dyan sa may Bagosiero. Nagbili tayo. Ito, yung mga binili natin. Dwarf coconut. Ito yung kagandahan. Yan o. Kasi mababa lang. Mag-apo 4 years na po ito. Yung 3 years, nag-umpisa na bunga. Dito siya. Banda. Medyo mababa yung mga bunga niya. Hanggang sa ito, mag-4 na taon, ito na. Mababa lang siya mga lakbay. Pwede lang natin gamitan ng hagdan. Ladder ito. Itanim natin ngayong hapon kasi may binili tayo. Ano? Dwarf. Ayun mga kabayan. Oh. Ito yung kagandahan. Kasi ready to plant na. Binili natin kaninang umaga. Andito tayo sa ating area. Nagdala tayo ng langka naman. Third batch natin. Ito mga kabayan. May 16 tayo na binili na dwarf. Kaya ito yung umpisa natin. First batch natin ito ng dwarf coconut. Kasi plano natin magano tayo. Magbinta tayo sa kalsada. Madali, maabot lang natin itong butong. Ito yung ginaharbisan natin. Ginadala natin sa downtown. Ito, paborito ni Mrs. Yan, ang daming bunga. Ayan mga kabayan. Yan. At saka ito, abunuhan natin ng putas para lumaki yung bunga ng ating dwarf. Ito, putas para sa bunga ito, pampalaki ng bunga para ma-develop at saka pampatamis. Ito, nagabuno tayo kanina, dagdagan natin. Ito, may butas ito. Pwede din, sabog din nyo. Yan, pakalat lang sa may canopy niya. Ito yung ginagawa natin. Kahit na 1 kilo lang sa puno natin kasi malaki na eh. Ayan o. Para mas lalong lumaki yung bunga ng ating dwarf coconut takunan ito. Tingnan nyo mga kabayan o. Yung bunga niya. Ayan o. Ayan na. Pagulangin natin ito para similyahin natin. Kasi nakikita natin o mga bunga niya. Ayan at nakapag-harvest tayo dito. Dito tayo lagi nag-harvest kasi mababa lang. Ayan, may mga niyog tayo, puro mga centennial. Mahirapan tayo mag-akyat. Kaya napakadelikado. Kaya ito lang muna. Magtanim tayo. Madali lang. 3 years, mag-umpisa na ito, mag-start ng pamulaklak, magbunga na ito. Basta maganda lang yung pag-alaga natin. Kaya magtanim tayo ngayon mga kabayan. Ayan. Umpisa naman natin pagtatanim. Pag gusto niyo nung bumili ng ganito, ng seedlings ng coconut dwarf takunan, ito may contact number. May update tayo. Kaya contact lang kayo, direct lang kayo sa kanila. Tag 65 yung isang buo na pwede na ready to plant. Ayan o, similya. Ito, similyahin natin ito. Ayan o, ganda. Ayan, maabot na natin mga kabayan o. Kasi mababa lang yun. Yung puno ng ating dwarf coconut takunan. Ito yung kuha natin. Mga similya, yan o, ganda. Saka ito. Hindi natin harvestin ito. Pagulangin natin, lahing para magsimilya din tayo. At saka pag magdami yung bunga, lahing, similya natin, magbinta din tayo. Yan o. Ito, malapit na ito. Mabuo. Ano yan siya. Mag-open yan. Tapos maglabas yung mga parang bigas-bigas ng bunga niya. At saka maging ganito na. Yan o. Maging ganito na yan o. Ayan. Maging ganito na siya. Pag ma-open na yung ito,
Ayan mga kabayan, kaya yan. Ma-open yan siya. Ayan o, meron pa o. Ito na naman o. Ayan. Umpisa na naman yan, mag-open. Maging kagaya nito. Ito yung kagandahan. Kaya tuloy-tuloy yung harvest natin. Every 2 to 3 months, maka-harvest tayo. Pag umpisa na ng bunga niya. Ayan mga kabayan. Ang ganda ng ating dwarf coconut. Ayan, magtanim tayo. Ayan mga kabayan, oh. May butas tayo. Binutasan natin. Tapos, lagyan natin ng 1620. Ito yung kailangan ng ating coconut dwarf. Takunan, ayan, oh. Itanim natin. Ito, maganda ito. Kaya mababa lang. Madali lang natin ma-harvest. Kaya magbinta tayo sa kalsada. Tabunan natin mga kabayan. Kunti lang muna natin ilagay. Kasi paupo lang natin. Tapos ito yung kasunod natin yung dwarf na takunan. Ayan o. Lagay natin dito. Ayan. Ayan po yung mga paglagay natin. Ayan mga kabayan o. Takpan natin ang lupa. Para ayan. Huwag lang masyado malalim yung paghukay natin. Sakto na ito. Tapos yan lang. Yan ginagawa natin pag magtanim tayo ng ating niyog. Ito, di na tayo mahirapan pag mag-harvest tayo. Kasi yung sinting niya, napakahirap akyatin mga kabayan. Masyadong mataas. Napakadelikado. Ito dwarf, pwede lang gamitan ng upuan, bangko o ladder. Pagdating ng panahon, 3 years, wala na, mag-start na ito na magbunga. Ayan. Huwag na masyadong takpan. Yan. Okay na, ganyan lang. Ganyan lang yung pamaraan natin sa pagtanim ng ating dwarf takunan. Saka ito naman yung kasunod na itanim natin. Yan. Tanim ng tayo. Kalang araw maka-harvest din tayo. Yan o. Ayan o. Dito magtanim tayo para may seeding tayo sa bahay kubo namin ni Mrs. Kasi mababa lang man ito, dwarf. Kaya sinadya natin na dito tayo sa likuran maglagay ng isa para magtaginit, medyo makatulong sa ating pag-stay dito sa bahay kubo natin. Medyo malamig kasi may seeding tayo, dwarf. Yan, itanim natin. Yan o. Tsaka yung isa. Ayun po yung isa. Andyan. Tsaka ito, yung pangalawa natin. Ito yung first batch natin na pagtatanim ng dwarf coconut. Lagyan muna natin ng ito 1620 yung ilagay natin. Phosphorus at saka nitrogen. 60 na nitrogen, phosphorus 20. Ito yung pamaraan natin. Paupo. Para pang bilis ang paglaki. Pa-develop at saka sa dahon niya. Ayan. Ganito lang. Ganito lang yung pamaraan natin. Tapos takpan natin. Ayan. Yung paglagay natin ng lupa. Dito lang banda. Sa may naglabas niya, talbos niya. O yung katawan ng ating coconut na dwarf. Wag lang kasi masyadong takpan lahat. Yan. Madali lang ito. Madali lang ito ito yung dahon niya. Yung talbos niya sa gitna. I-update natin mga ilang weeks. Tingnan natin. Mga isang 1 week. Balikan natin ito. Mga resulta ng ating dahon ng ating dwarf. Yan. Yan lang. Huwag lang masyadong takpan sa ilalim. Yan o. Okay. Ito yung first batch natin sa pagtanim natin ng coconut. Ayan. Para seeding natin sa ating bahay kubo. Ayan o. Ito. Yan, itanim ba natin ito? Tsaka dito, yung pangatlo.
dito. Yan. Para may seeding tayo dito. Ayan mga kabayan. Ito yung ano natin, pangatlo na pagtanim ng ating dwarf coconut. Sinadya natin ito sa gilidan ng ating bahay kubo para may seeding tayo. Total, dwarf man ito, mababa lang man. Yan. Tsaka ito. Ayan o. Yan. Ganyan lang. Tapos, takpan natin. Dito na tayo. Ikuhan ko sa inyo Dito tayo banda, maglagay ng ating lupa. Dito lang banda. Huwag lang masyadong dito. Yan, dito lang matakpan ito. Yan. Ito yung ugat nyo. Kasi malaki na yung ugat niya. Kailangan natin itanim na. Ganda ngayon kay medyo umulan. Maganda magtanim. Yan mga kabayan Yan lang. 3 years, wala na. Dali na yung panahon. Ang importante, nakapag-umpisa tayo makapagtanim ng dwarf. Kasi ito yung balak natin Magnegosyo tayo ng buko. Diyan sa may kalsada. Yan. Lagay natin sa loob ng sakyanan natin. Open lang natin yung pinto. Tapos, mag-display lang tayo dyan sa may gitna. Sa may katabi ng kalsada. Sa tabi-tabi lang. Yan. Ito, marami ito magbili ng buko. Kasi, demand din ito Ay, okay. Ayun Ayan. Meron na tayo ng tanim. Dwarf, coconut, takunan. Ayan Maganda. Mag-invest na ganito. Ng dwarf, takunan. Variety. Okay. Ito na mga kabayan I-update ko kayo mga next week. Ito, yung talbos niya. Yan, madali lang ito. Madali lang ito mag-develop. Kasi may paupo tayo sa ilalim. Tsaka ito yung time natin. Ito yung first batch natin. Ayan yung mga centennial natin. Ayan. Medyo mahirapan tayo mag-akyat. Magkuha ng butong. Kaya ito, nagtanim tayo ng dwarf coconut talaga. Kasi napakadelikado, napakataas ng mga coconut natin. Yan. Kaya ito yung first batch na itanim natin. Kaya yan, magandang hapon sa lahat. Abang-abangan nyo yung update natin sa ating mga tanim. Kaya nag-invest po tayo dito para pagdating ng panahon, pag retired ni Mrs., meron na tayong ma-harvest. Ito, yung mahirap lang yung pag-uumpisa. Yung tanim ng tanim kasi mag-aalagaan mo talaga. Kailangan walang mga damo, hindi sa madamuhan kasi mga insekto. Kaya yan, nag-mower tayo. Halos sa every month nag-mower tayo dito. Kaya pagdating ng panahon, magpuno na talaga ito. Yan, kunti na lang yung mga damo kasi may mga seeding na. Kaya ito, ang mahirap lang kasi yung pag-uumpisa. Kasi alagaan mo talaga, abunuhan. Kaya ito ginapuntahan natin. Kaya lang, okay lang. At least tuloy-tuloy yung natin, pag-aalaga natin sa ating pagpa-farming. Kaya yan, happy farming sa iyo lahat. Tag-update lang tayo para makabigay tayo sa inyo ng mga idea kung paano ang farming ay napaka source of income balang araw natin dito sa pagpa-farming natin. Pang-retirement talaga. Kaya dito, may plano pa tayo mag-alaga dito ng mga hayop. Balang araw, pag mag-retire na si Mrs., dito na tayo. Focus na tayo dito. Dito na kami mag-stay sa farming. Yan. Happy farming mga kalakbay, mga kabayan po natin.